Sa labas ng New York City, si Sam ay nasa isang hospice kung saan ginagamot nila ang kanyang cancer. Dahil wala na siyang mahabang panahon, napaka-negatibo niya at wala siyang kaibigan maliban sa kanyang pusa na si Frodo. Sa panahon ng group therapy, binabasa niya ang kanyang tula ngunit ang mga salita ay naglalarawan lamang kung gaano niya kinasusuklaman ang lahat. Ang care worker na si Ruben ay hindi sumusuko sa kanya at sinabihan siyang sumama sa ibang mga pasyente sa lungsod upang manood ng puppet show. Sumang-ayon si Sam basta't makakakain siya ng pizza sa gusto niyang lugar pagkatapos. Matapos palitan ang kanyang medicine patch at lagyan ng tali si Frodo, umalis si Sam kasama ang grupo sakay ng bus. Habang tumatawid ang sasakyan sa tulay, nakita ni Sam ang ilang jet na lumilipad. Sa teatro, sa una ay natuwa si Sam sa dula, ngunit nang lumipat ito sa malungkot na bahagi, nakarelate siya ng sobra at nagpas siyang umalis. Nang pumunta siya sa tindahan para bumili ng candy, napansin niya ang pagdaan ng maraming sasakyang pangmilitar na napakabilis. Pagkatapos ay hinanap ni Sam si Ruben, na may importanteng kausap sa cellphone na biglang naputol dahil sa kawalan ng signal. Sinabi niya kay Sam na babalik ang grupo dahil may nangyayari sa lungsod at nagalit si Sam dahil hindi sila nakabili ng pizza. Nang sabihin ni Ruben na sinusubukan lang niyang maging mabuting kaibigan, ipinaalala sa kanya ni Sam na nurse lang siya bago sumakay sa bus. Napansin niya ang ibang mga pasyente sa likod na nakatingin sa bintana at may kakaibang ingay na naririnig sa di kalayuan. Lumapit si Sam upang tumingin din at laking gulat niya nang makita ang mga bulalakaw na bumabagsak mula sa langit habang ang alarma ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa lungsod. Bumagsak ang malaking bulalakaw malapit sa bus at isang malaking pagsabog ang nagpatumba sa lahat. Habang nagriring ang tainga, nagawa ni Sam na tumayo sa sirang bus at naglakad palabas, nakita ang lugar na natatakpan ng napakalaking alikabok. Ang mga sugatang tao ay dumaan sa kanya habang sinusubukan niyang hanapin ang kanyang daan at mas maraming pagsabog ang maririnig sa buong lungsod. Isang dagundong ang biglang umalingaw-ngaw malapit kay Sam at isang lalaki ang kinaladkad sa kanyang mga paa. Dahil sa pagkataranta, tumakbo si Sam palayo at nakahanap ng isang sundalo na nagsabi sa kanya na magtago, ngunit kinuha rin siya. Agad na nagtago si Sam sa likod ng kotse kasama ang ibang tao at takot na nanunood habang lumilitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Ibig sabihin ang bulalakaw ay isang pagsalakay ng mga alien. Isang lalaki ang nakagambala sa alien at muling tumakbo si Sam, ngunit sa sandaling iyon ay may dumating na ambulansya at inatake ng nilalang. Isa pang pagsabog ang naganap at natumba si Sam nang tumama siya sa pader. Ilang sandali pa, nagising si Sam sa loob ng isang gusali at mabilis na tinakpan ni Henry ang kanyang bibig nang siya ay umubo, nakiusap sa kanya na tumahimik. Tumingin-tingin si Sam at natuklasang dinala siya sa teatro, kung saan nagtatago ang isang grupo ng mga nakaligtas at nag-aalaga ng mga may sugat. Muling nakasama ni Sam sina Ruben at Frodo. Hindi nagtagal, lumipad ang isang helicopter sa itaas ng lugar, na humihiling sa mga mamamayan na manatiling nakatago at tahimik hanggang sa makatanggap sila ng karagdagang mga tagubilin. Lumalabas na umaatake ang mga nilalang sa pamamagitan ng pagsunod sa ingay at hinahabol na nila ngayon ang helicopter, na naging sanhi ng pagyanig sa buong gusali. Natakot si Frodo at tumakbo palayo, kaya hinabol siya ni Sam at nakahanap ng napakaraming bangkay. Natapakan niya ang ilang mga debris at nagdulot ng malutong na ingay, kaya nanigas siya sa takot habang naabutan siya ni Ruben. Napansin nila ang isang alien na naglalakad sa labas at hinintay itong umalis, ngunit sa kasamaang palad, gumalaw si Sam at hindi sinasadyang nasagi ang isang bell sa costume na tumunog. Agad na kinuha ni Sam ang kanyang pusa at nagtago sa likod ng mga kasangkapan habang ang alien ay sumambulat sa pintuan at naghanap ng mga potensyal na biktima habang sinisipa ang mga katawan. Inilapit pa nito ang mukha kay Ruben ngunit hindi siya nakikita na nagpapatunay na bulag ang mga alien. Sa sandaling iyon lumipad muli ang helicopter, kaya tumakbo palabas ng gusali ang alien upang sundan ito. Maraming pagyanig at may isa pang pagsabog sa labas, ngunit hindi gumalaw sina Ruben at Sam hanggang sa matapos ito. Pagkatapos, hinugasan ni Sam ang kanyang mukha at inalis ang naubos na patch ng gamot. Sumunod, tiningnan niya ang babae na gumagamit ng radyo upang sagutin ang mga tawag mula sa mga awtoridad. Tila may isang shelter at gusto nilang maghintay ang mga tao para sa instruction, gusto din nilang lumayo ang lahat sa mga tulay. Ang mga sticker sa globo ay nagpapahiwatig na inaatake ng mga alien ang buong mundo. Biglang narinig ng mga survivor ang ilang mga bombang sumasabog at nagtungo sa bubong, kung saan kinilabutan sila nang matuklasan nilang sinisira ng militar ang mga tulay upang pigilan ng mga alien na makatakas dahil hindi sila marunong lumangoy.
Pinanood ng grupo kung paano bumabagsak ang mga tulay at ang isang survivor ay nagsimulang matakot na nagsabing nakulong sila at mamamatay. Nagmamadaling tinakpan ni Henry ang kanyang bibig at sinubukan ng lalaki na labanan siya, kaya nagpumiglas sila hanggang sa aksidenteng nauntog ni Henry ang ulo ng lalaki sa pader na ikinamatay niya. Nang maglaon habang naghihintay sila para sa rescue, sinabi ni Sam kay Ruben na pupunta siya sa Harlem para sa pizza sa pamamagitan ng pagsulat nito. Sinubukan siyang pigilan ni Ruben ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang mawalan ng kuryente at umandar ang generator na nagdulot ng malakas na ingay. Si Ruben na desperado ay tumakbo palabas at mabilis na pinatay ang generator, ngunit nang siya ay lumayo, sumabit ang kanyang damit at napunit na muling nag-ingay. Isang alien ang biglang tumalon at inatake si Ruben, pinatay siya habang tinatakpan ni Sam ang kanyang bibig upang maiwasan ang pagsigaw. Sa sandaling sumikat ang araw, kinuha ni Sam si Frodo at tuluyang umalis patungong Harlem. Sa daan, pinagmasdan niya ang lahat ng pagkawasak sa lungsod, idagdag pa ang dugo at apoy sa bawat sulok. Pagkatapos kumuha ng ilang supply mula sa isang tindahan, umupo siya malapit sa fountain upang ang ingay ng tubig ay magsilbing takip. Maingat niyang binuksan ng isang delata at pinakain si Frodo bago napansin ng dalawang bata na nagtatago sa ilalim ng fountain, kaya inalok din niya sila ng merienda. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mga helicopter na nag-anunsyo na nagsimula na ang paglikas gamit ang mga bangka sa South Seaport. Ang ingay ay umakit sa mga nilalang na nagsimulang umakyat sa mga gusali upang subukang umatake. Kinaladkad ni Sam ang mga bata sa isang tunnel at naghintay sila habang pinapanood nila ang mga alien na tumatakbo sa mga kalye na nagdulot ng maraming pagyanig at pagkahulog ng mga debris. Nang mukhang ligtas na, sinubukan ni Sam na lumabas, ngunit biglang hinarang ng alien ang daan gamit ang piraso ng gusali. Habang tumatakbo si Sam pabalik, huminto sandali ang alien upang suriin ang lugar, ngunit wala itong narinig at umalis. Pagkatapos ay lumabas ang grupo at natuklasan ang lahat ng iba pang nakaligtas na lumabas sa kanilang mga pinagtataguan upang pumunta sa daungan. Sinabi ni Sam sa mga bata na sundan ang karamihan, habang siya ay nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon. Ang tunog ng napakaraming yabag na magkakasama ay umakit sa mga alien na sa lalong madaling panahon ay nagsimulang tumalon pababa mula sa mga gusali upang salakayin ang mga nakaligtas. Nataranta ang mga tao habang hinahagis ng mga nilalang ang kotse at nagdulot ng panibagong pagsabog na nagpatumba kay Sam. Nakatakas si Frodo sa kanyang pagkakahawak at tumakbo palayo sa takot. Gusto siyang sundan ni Sam, ngunit patuloy siyang itinutulak pababa ng nagpapanik na mga tao habang sinusubukan nilang tumakas, kaya't nagawa lang niyang gumapang at protektahan ang kanyang ulo mula sa pagtapak. Ang mga tao sa buong paligid ay bumabagsak at namamatay kaya nang makakita siya ng pagkakataon, gumapang si Sam upang magtago sa ilalim ng sasakyan. Sinundan siya ng isang lalaki at hinawakan ang kanyang mga paa habang humihingi ng tulong, ngunit bigla itong kinaladkad ng alien. Naipit ang paa ni Sam sa ilalim ng kotse, gayunpaman, nagawa niyang hilahin ito pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi at gumapang palabas upang patuloy na hanapin ang kanyang pusa. Sa bandang huli, pagod na pagod at masakit ang katawan niya para magpatuloy kaya't bumagsak siya sa isang eskinita. Samantala, hinahabol ni Frodo ang isang daga at huminto upang uminom ng tubig mula sa binahang istasyon ng tren. Sa sandaling iyon ay lumabas si Eric mula sa tubig na nagpapanik, ngunit ang pagkakita kay Frodo ay nakatulong sa kanya na kumalma kaya sinundan niya ang pusa hanggang sa mahanap nila si Sam. Sinabi niya kay Eric na sundan ang karamihan at umalis kasama si Frodo, ngunit sinundan siya ni Eric. Nang umulan, nagpakilala sila sa isa't isa at sinabi sa kanya ni Sam ang tungkol sa mga bangka, ngunit inamin ni Eric na natatakot siyang mamatay ng mag-isa at pinayagan siya ni Sam na sumama. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa apartment ni Sam at dahil nawawala ang susi niya, sinipa ni Eric ang pinto kasabay ng malakas na kulog bilang takip sa ingay. Habang hinahanap ni Sam ang kanyang gamot, ipinaliwanag ni Eric na nasa England ang kanyang mga magulang at pumunta siya rito para mag-aral ng abogasya, kaya wala siyang kasama. Bilang kapalit, ibinahagi ni Sam ang kanyang plano na kumain ng pizza, at nangako si Eric na tutulungan siya, hindi alintana ang kanyang mga protesta. Nakakita rin si Eric ng larawan ng tatay ni Sam na tumutugtog ng piano at ang notebook ni Sam na puno ng tula. Sa pagbabasa ng kanyang isinulat, napagtanto ni Eric na si Sam ay may malubhang sakit na walang gaanong oras na natitira, kaya mas pinili niyang manatili para matupad ang huling kahilingan. Nang muling kumulog, sumigaw si Sam sa kabiguan at sumali si Eric. Kinaumagahan, nakita ni Sam ang isang nilalang na lumitaw sa bintana, ngunit ito ay panaginip lamang.
Napansin niyang natutulog pa si Eric, kaya umalis sila ni Frodo nang wala siya. Ilang sandali pa, huminto siya sa isang bookstore na nawasak ng pag-atake, kaya naabutan siya ni Eric. Ibinalik niya sa kanya ang notebook ng tula at pumayag si Sam na sumama siya. Nang tumayo si Sam, hindi niya sinasadyang nalaglag ang ilang libro at gumawa ng ingay. Agad nilang narinig ang papalapit na mga alien, kaya tumakbo sila palayo at sinubukang magtago sa loob ng gusali. Na-stop ang pinto sa maleta at itinulak ito ng malakas ni Eric upang buksan ito, na nagdulot muli ng ingay at bumaba ang alien sa likuran nila. Nagsimulang tumakbo ang dalawa sa mga pasilyo habang hinahabol sila ng nilalang, sumisigaw para tawagin ang mga kasamahan nito na tumalon sa salamin na kisame. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, sina Sam, Eric, at Frodo ay nakalabas ng gusali at bumalik sa kalye. Binasag ni Eric ang bintana ng kotse upang matrigger ang alarma at ang atensyon ng mga alien ay napunta sa sasakyan na nagpapahintulot sa grupo na makatakas sa subway tunnel. Doon, maingat silang gumalaw upang maiwasan ang mga katawan at dugo, ngunit tumambad sa harapan nila ang isang alien na naghihintay sa escalator. Mabuti na lang at hindi sila narinig nito, kaya't maingat na lumayo ang grupo at napunta sa baha. Habang naglalakad sila sa tubig, nakita nila ang isa pang alien sa loob ng butas sa kisame na hindi pa kumikilos sa ngayon. Ilang sandali pa, narating nila ang lugar kung saan masyadong mataas ang tubig, dahilan para magkaroon ng panic attack si Eric sa mga alaala ng muntik ng pagkalunod. Nang makitang lumalapit ang mga alien, tinakpan ni Sam ang bibig ni Eric at sinubukang pag-aanin ng loob niya para manahimik siya. Sa kasamaang palad, natagpuan pa rin sila ng isang alien kaya nagsimula silang kumilos ng mabilis hanggat maaari habang pinapanatiling nakalutang si Frodo. Masyadong mabilis ang nilalang at malapit na silang maabutan, kaya wala silang pagpipilian kundi itulak si Frodo sa bag ni Sam at sumisid upang lumangoy palayo. Sinubukan din ng alien na sundan sila sa ilalim ng tubig, gayunpaman, hindi ito marunong lumangoy at mabilis na nalunod. Sa kalaunan, lumitaw ang grupo at tumakas si Frodo habang tinutulungan ni Eric si Sam na makaalis sa tubig. Umakyat sila sa butas sa kisame at nakarating sa simbahan kung saan nahimatay si Sam. Matapos managinip tungkol sa kanyang ama na nagdarasal para sa kanya, nagising si Sam at agad na sumuka. Napansin ni Eric na masyado siyang nahihirapan, kaya tinanong niya kung anong uri ng gamot ang kailangan niya. Pagkatapos, pumunta si Eric sa pharmacy at habang naghahanap ng gamot ay nagulat siya sa ingay, ngunit si Frodo lang iyon. Nang makuha na niya ang kailangan niya, nagsimulang bumalik si Eric. Gayunpaman, gumala si Frodo sa construction site at walang pagpipilian si Eric kundi sundan siya. Maingat siyang umikot at nakitang nasusunog ang lugar ngunit si Frodo ay kalmado lang. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang isang alien at mabilis na nagtago si Eric. Gayunpaman, masyadong nakalantad si Frodo sa bakal kung saan siya nagpapahinga. Nagsimulang umakyat si Eric, sinusubukang manatiling kalmado habang naririnig ang alien na sumisigaw upang tawagin ang mga nakakatakot na kasamahan nito at sabay silang kumain sa mga katawan. Nang kumilos si Eric para abutin si Frodo, isang alien ang lumapit sa kanya, kaya natigilan siya at naghintay hanggang sa umalis ang alien nang hindi siya naririnig. Ilang sandali pa, nakabalik sina Eric at Frodo sa simbahan at binigyan ng gamot si Sam. Habang nagpapagaling siya, ipinaliwanag ni Sam na noong bata pa siya ay gustong-gusto niyang pinapanood ang kanyang ama na tumutugtog ng piano sa isang jazz club. Pagkatapos ng palabas, palagi siya nitong dinadala sa Patsy para kumain ng pizza. Sa huli, namatay ito sa cancer na tulad ng sakit niya ngayon. Sa wakas ay naunawaan ang kanyang huling kahilingan, nangako si Eric na ikukuha siya ng pizza. Kinaumagahan ay umalis sila sa simbahan at dumiretso sa Patsy's Pizzeria, ngunit natuklasan nilang nasunog na ito. Umiiyak at napaluhod sa lungkot si Sam, kaya nagmadali si Eric para pag-aanin ang loob niya at nagtanong tungkol sa jazz club. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa club at na-recharge ni Sam ang kanyang iPod habang muli niyang nakita ang piano ng kanyang ama. Lumabas si Eric upang maghanap ng tindahan ng pizza at pagbalik niya, isinulat niya ang Patsy's sa kahon bago sinorpresa si Sam ng aktwal na pizza. Kumain at uminom sila bilang pahinga at maging si Frodo ay kumain ng isang hiwa. Nakahanap din si Eric ng mga baraha at nagkunwaring nasa magic show siya para sorpresahin si Sam gamit ang card trick na nagpahanga sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila sa balcony at nakita ang bangka na papaalis na sa daungan habang maraming alien ang nagtitipon sa baybayin. Niregalo ni Sam kay Eric ang kanyang jacket at pagkatapos ay umalis na sila. Pagdating nila sa daungan, maingat silang pumuslit para hindi marinig at nagtago sa likod ng nasunog na sasakyan
kung saan natatanaw nila ang mga nilalang mula sa malayo. Halos magkaroon na naman ng panic attack si Eric, ngunit tinulungan siya ni Sam na manatiling kalmado sa kabila nito. Pagkatapos ay iniabot ni Sam sa kanya si Frodo at sinabihan siyang tumakbo bago siya lumabas sa pinagtataguan. Habang tumatakbo siya, sinimulan ni Sam ang paghampas sa maraming kotse upang i-activate ang mga alarma na naging sanhi ng paghabol sa kanya ng mga alien. Lalong nanghihina si Sam sa bawat segundo, kaya naging mabagal ang galaw niya. Sa bangka, nakita ni Henry ang lahat ng kaguluhang ito at hiniling sa mga awtoridad na hintayin ang isa pang nakaligtas. Sa sandaling nakakita siya ng pagkakataon, tumakbo si Eric kasama si Frodo, ngunit natamaan nila ang basura sa daan at dahil sa ingay ay sinimulan siyang habulin ng mga alien. Nang tumakbo ng mabilis ang mga alien at halos maabutan siya sa daungan, tumalon si Eric at bumagsak sa tubig, kung saan hindi siya masundan ng mga alien. Pagkatapos magbahagi ng huling paalam kay Sam, lumangoy si Eric patungo sa bangka at mabilis na tinulungan siya ng mga nakaligtas at nakasakay din si Frodo. Nang sa wakas ay makapagpahinga na siya, natuklasan ni Eric na nag-iwan si Sam ng sulat sa kanyang jacket na humihiling sa kanya na alagaan si Frodo at pinasalamatan siya para sa lahat. Bumalik sa lupa, si Sam na umiiyak ay nakatingin sa lumang larawan ng kanyang pamilya. Habang nakikinig siya sa kanta ni Nina Simon na "Feeling Good" sa kanyang iPod, tumayo siya sa gitna ng kalye at inalis ang earphone para lumitaw ang alien sa kanyang likuran dahil sa musika. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.